ang hinihintay ng ating mga kababayan, ang Tigre ng Norte, ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama po ang ating unang ginang, Luis Araneta Marcos! Mga mahal na kababayan, isang malakas na sigawan para sa ating mahal na Pangulo! Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay bilang isang nagkakaisang bayan, awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Magsiupo po tayong lahat. Upang maghatid ng kanyang pampungad na mensahe, ang ating ambassador para sa Germany, Ambassador Irene Susan B. Natividad. His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., First Lady Madam Liza Araneta Marcos, Honorable Speaker Martin Romualdez, Honorable Members of the Cabinet, co-workers in government, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Mr. President, sa ngalan po ng pamayanang Pilipino dito sa Germany, isa pong mainit at malugod na pagbati sa inyong pagdating. Gayon din po sa unang ginang at sa lahat po ng bumubuo ng inyong delegasyon. Willkommen Deutschland! We are honored and privileged to have you with us tonight. Mga kababayan, the President's visit to Berlin started off with fruitful discussions this morning with Chancellor Scholz. They talked about expanding and strengthening our bilateral relations in various areas. They also talked about regional and global developments and a mutual desire to work for a peaceful, stable, and prosperous world for all of us. And they talked about you. Hindi po sila nagmarites. They talked about you, the Filipino community, and the valuable contributions you make to the economy of both countries.
This afternoon, the President addressed the German business community and held back-to-back meetings with top executives keen to invest in the Philippines or expand their existing operations in the country. Mapalad po tayong makasama ang Pangulo ngayon matapos ng isang mahabang araw para sa kanya. Mr. President, marami po sa ating mga kababayang naririto ngayon ay galing pa po sa iba't ibang sulok ng Germany. Nagbiyahe po sila ng 2 hanggang 7 oras upang makarating sa Berlin. Dahil po sa strike, baka mas mahaba pa sa 7 oras ang binyahe nila. They come filled with hope. They come brimming with excitement of seeing you in person, listening to your plans for the country and for overseas Filipinos, and waiting to grab a selfie with you if they can get past your security. We have representations from various German states, from Hessen, led by our Consul General, Ivy Abalos, from Baden-Württemberg, led by our Honorary Consul, Dr. Axel Neumar, from Bavaria, led by Honorary Consul, Dr. Stefan Dietisch, from North Rhine-Westphalia, kung saan po napakaraming Pilipino, about 6,000 of them. From Rhineland-Pfalz, Schleswig-Holstein, from Saxony, Lower Saxony, Saxony-Anhalt, Hamburg, Mecklenburg, West Pomerania, pati ho Saarland, may nagrehistro sa inyo. Malayo po yon, Mr. President. Brandenburg, and of course, magagalit po kayo pag hindi ko kayo binanggit, yung mga taga-Berlin. The Filipino communities in Germany is growing, Mr. President, with over 35,000 Filipinos living, working, and studying here. Add to this number the thousands of Filipinos who have taken up German citizenship over the years, but continue to be active in the community and maintain a close connection to the Philippines. There are those who have been here for decades as permanent residents, but have remained true to the Philippine flag. They say they prefer to remain Filipinos until they breathe their last. Mr. President, our nurses, healthcare workers, those in the hotel and hospitality industry, in the finance and IT sectors, those working in diplomatic missions and international organizations, our entrepreneurs, students, trainees, scholars, volunteers, they all make us proud. They exemplify the best in the Filipino. Known for their work ethics, friendliness, caring, and positive disposition, Filipinos have become the favorite choice to help address the projected annual labor shortage of 300 to 400,000 workers in Germany by 2030. The Filipino diaspora remains a valuable partner of the embassy and the Philippine government. Kasama po namin sila sa paghahatid ng tulong at pag-aaruga sa ating mga kababayang nangangailangan. Katulong po namin sila sa pagpapalaganap ng yaman, ng sining at kulturang Pilipino. Sila rin po ang aming katulong sa paghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa Pilipinas. Katuwang po natin sila at kaisa po natin sila sa magagandang hangarin para sa bansang Pilipinas, para sa isang bagong Pilipinas. Patuloy po na buhay ang bayanihan dito sa Germany. Mr. President, on behalf of each one of them, I wish you and the rest of the delegation the best for the remainder of your engagements in Germany. We pray for a successful state visit to your next destination and a safe journey back to Manila. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Ambassador Natividad. At ngayon naman po, para handugan tayo ng ilang awiting pupukaw sa ating damdaming makabayan,
Isang masigabong palakpakan para sa ating OPM icon, Florante. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Medyo pasensya na kayo kung magpe-perform po ako ngayon ng walang makeup. Hindi ko kasi hindi nakasama yung nagme-makeup sa akin at busy ho siya ngayon sa Funeraria Corazon. At natutuwa po ako at nakasama na naman ako dito sa biyahe. Kaya lang naglalakad-lakad po ako kanina dyan sa labas. Nahihiya ako kasi nagmumukhang unano ko. Ang tatangkad ng tao dito sa Germany. Bali ba, sa elevator kanina umaga, may nakasabay akong babae. Ang sabi sa akin, hugutin ko ng organ. Parang ganon. Goten organ ba sabi nun? Ano to? Oh, Guten Morgan. Wala sa aeroplano kasi medyo yung taas medyo siyempre yung pandinig ko nagulat ako sabi ko, wow. Pero yun nga, yun salitang banyaga at yung mga napupuntahan ko mga ibang lugar, ibang bansa, nahihirapan ako pag-usap sa kanila dahil doon sa kanilang wika. Yun naman sa dahilang ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal nooy nagwika, siya'y nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Maraming salamat. At may mga nagre-request din ng kanta dito at ito nga yung isa na sabi ko na bang pasensya na at matagal ko na hindi kinakanta itong Like a Virgin, At
Anyway, magkatuwaan tayo ng konti. Ano ha? Alam ko na kayong mga naririto ngayon sa biyahe, sa abroad, ay hindi mapupunta rito kung hindi kayo matalino. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang inyong talino na wala kayong gagawin kundi sagutin lamang ang aking mga nihandang mga palaisipan na kung tawagin po natin ay mga bugtong. May liwanag kung mayroong dilim, may sagot kung may katanungan, may hangganan nga ba ang isip? Bugtong, subukin kung ito'y matutugon. Handa na ba kayo sa unang bugtong? Tignan natin kung sino ang pinakamatalino dito. Unang bugtong. Hindi tao, hindi hayop, ngunit merong ulo. Kadalasan kasama ay mga karpintero. At kung ito'y ililibing sa kahoy o bato, kailangang pukpukin ng martilyo. Ano sa kanya? Hanep, ano? Tatalino. Alright. Okay, pangalawang bugtong. Hindi tao, hindi hayop, merong butot balat. Mahaba ang bituka at ito'y lumilipad. Kapag hindi mahangin, ito ay tinatamad. Asahan niyong ito ay babagsak. Ano sagot niyo? Saranggola ba? Parami matataas ang IQ rito ah. Ang galing talaga. Yan ang Pinoy. Ito pa isa. Ito'y bilog, ito'y haba, may butas ang dulo. Ipinapasok sa butas na mayroong balahibo. Vicks inhaler ang sagot ha, baka kung ano iniisip niyo dyan. Ay. Iba lang kung mag-isip eh. Okay, ito pa isa. May kahirapan ito, ano ha? May kahirapan ito, kaya ika nga magkakaroon tayo ng konting premyo. Maliit lang naman, ano? $10. Okay lang ba? Pero, merong rule. Ano? Madi-disqualify kayo kapag sinagot nyo kaagad. Kinakailangan itaas lang ang kamay at pipiliin ko kung sino mananalo ng $10. Yan. Pero pakinggan nyo mabuti, ha? Eto na yung bugtong. May dila nga, ngunit ayaw namang magsalita. Kambal sila't laging kasama ang isa't isa. Itali o igapos kahit higpitan mo pa, tiyak silang sa'yo ay sasama. Yun nasa, yun nangungulangot doon. Hindi, wag na yun, masyado malayo, dito tayo pipili, ano? Piliin natin tong dilag sa harapan. Ano sagot mo? Palakpakan natin ang nanalo ng $10. Sapatos. Mangyari lamang na kunin mo ngayong premyo sa aming opisina sa Los Angeles at ibibigay sa yan, ano ha? Okay, ito pa. Nakita ko parami matatalino ah. Ito pa isa. Lumilipad ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko. Lumalakad subalit hindi nananakbo. 7 paa at 6 ulo. Mukhang tahimik dito ngayon ha. Masyadong mabilis. Ano? Ulitin ko ha. Pagdating sa clue, babagalan ko ng husto. Ano po? Pakinggan lang mabuti. One more time. Lumilipad ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko.
lumalakad subalit hindi nananakbo. Pito paa at anim ang ulo. Wala. Ano, sirit na? Sirit na ba? Kahit ako, hindi ko alam masagot doon sa buwisit nene. Oy, maraming salamat po sa inyo lahat. Ano? Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya itong awiting aking inaawit, nais ko'y kayo ang handugan. Sabihin naman ako. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. May tatanong pala ako, sino sa inyo ang nakapanood sa akin dito last year sa Berlin? Wala. First time ko po ito sa Berlin, ano? Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Dahil minsan tayo'y dito sa Berlin, Germany ay nagkasama. Magandang gabi po. Maraming salamat din lahat. Mabuhay kayo. Mabuhay ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Thank you po. Maraming salamat, OPM icon Florante. At upang handugan tayo ng ilan pang awitin mula sa Filipino community ng Germany, Cipriano Zip de Guzman Jr.
10 buwan lamang, nag-iba na ang punto. Tanungin mo sa Tagalog, aba, Ingles ang siyang isasagot. Si Luis ay nagbalik buhat sa USA. Magbihis at mangusap ay OA. Chemist pill kayo, waring nagbibiro. Kali at kilos parang kano nang galing sa abroad. 3 linggong sunod, pagminati suplado kung sumagot. Mabuti pa yung kilala kung di pa naglalakbay, nagalang kanino man. Napapansin ang ugali ng iba nating kalahi nang makatawid ng dagat. Nagmalaki na agad. Nakausap ko ng minsan tungkol sa kutsinta sa Capito. Malaon na ako di nakakatikim ng kutsinta sa Capito sa atin. Mayroong putong beauty at may putong pula. Saan man palengke tinitinda. At namimiss ko rin ang manggang very sweet at lansones na tunay na kay tamis. Walang tigil gamit araw, mahirap di na maglakbay, kanya ng panikbayan. Walang tigil gamit araw, mahirap di na maglakbay, kanya ng panikbayan. Halika na, pumikit limutin ang problema. Hihintayin ang umaga. Magpahinga, panaginip na kaliligaya. Darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda ang sikat ng araw, may nalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin Gumising na, araw ng pag-asa'y narito na. Dumating din, haharapin natin. basta tayo'y magkasama. Laging mayroong umaga, kay ganda pagsikat ng araw, nilalang liwanag sa ating pangarap. Harapin natin. Sabay-sabay!
liwanag sa ating pangalan. Haharapin natin, Haharapin natin, haharapin natin, haharapin natin, haharapin natin. Maraming salamat, Bagong Silang Filipiniana Dance Group, Cipriano Zip de Guzman Jr., Jacqueline Habeliana, Lipson Padillo, at Emmanuel John E.J. Villarin. Sa puntong ito, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, ang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas, Secretary Enrique Manalo. Mga kababayan, it is my honor to introduce the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating kalihim ng Foreign Affairs, Secretary Ricky Manalo. Please, have a seat. Papakilala ko po ang iba sa mga kasama namin sa delegasyon na sumama sa akin dito ngayon sa Berlin. Dito po ang iba't ibang mga opisyal ng gobyerno. At sila isinasama namin upang lahat ng mapag-usapan namin sa mga meeting, yun ang mga nabanggit nga ni Ambassador na mga negosyante, mga politiko, ay may patuloy, simula lamang yan yung pagsalita. Kaya nandito po ang iba't ibang mga department secretaries, cabinet secretaries. Bago pa yung kasama ko pa, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Binabago po natin ang sistema ng ekonomiya, binabago po natin ang sistema ng pagpatakbo ng pamahalaan. At para matupad yun ay ang nangyayari ay kailangan natin mga bagong batas. Kaya sinasama ko siya ng maunawaan niya na mabuti kung ano yung mga pangangailangan dito sa bagong ekonomiya na nagre-recover sa pandemya. Kaya siya ay lagi kong kasama pagka kami bumabiyahe. Andito rin, kasama din po natin ang Secretary of the Department of Agriculture. Ako pong unang Secretary of the Department of Agriculture dito sa administrasyon na ito. At dahil napakahalaga, napaka-importante ng food supply na sapat ang ating ipapakain sa ating mga kababayan. Kaya sinama ko po ang ating Secretary of Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. At ang susunod naman ay talaga namang siguradong naunawaan ninyo kung bakit siya kasama. Siyang namumuno ng Department of Trade and Industry. At lahat siyempre ng mga investment na pinapasok sa atin sa departamento niya dumadaan. Nandito po Secretary Fred Pascual ng DTI. Well, babatiin ko lang ang ating butihing ambassador. Meron lang ako isang konting comment. Paano tayo magse-selfie? Marami-rami ito. Mga 3 oras siguro itong selfie. Gagawa tayo ng paraan. Ang galing naman sa
Department of Migrant Workers. Ito po ang pinakabagong departamento sa pamahalaan ng Pilipinas. At ito'y binubuo pa lamang ngayon. Hanggang ngayon, kumukuha pa sila ng application ng mga para sumama para magtrabaho doon sa Department of Migrant Workers. Ito po, kagaya ng pangalan, ay para sa mga ating overseas workers. At dahil na pagkakilala ito sa napakahalaga ng inyong ginagawa, napakahalaga hindi lamang para sa inyong sarili, sa inyong pamilya, at sa inyong mga barangay, kung hindi malaking bagay talaga sa buong bansa. Kaya pagkikilala ito ng magandang maging suporta ng pamahalaan sa ating mga overseas workers, sa inyong lahat. At hindi lamang sa may pangangailangan, may nagkaroon ng problema, at hindi lamang yun, kung hindi patuloy ang naghahanap ng mga paraan para pagbutihin ang mga nandito na mas para pagandahin pa ang inyong kalagayan. Andito po ang Undersecretary from the Department of Migrant Workers, Undersecretary Patricio Ibon Calinan. At as they say, I saved the best for last. At ating kayo naman nagpapakorning ako nito. Binibisto niya naman ako Pero pumupuntos na ako nawawala yung points ko dahil sa inyo. Anyway, pakilala ko po sa inyo ang ating First Lady Liza Araneta Marcos. Lahat ng ating mga kasamahan ko sa pamahalaan, my fellow workers in government, lahat ng mga distinguished guests, meron tayong 2 governor dito. We have Governor Rodito Albano of Isabela. We have Governor Susan Yap of Tarlac. Andito po sila para ewan ko kung ano yung dadalhin ngayon nila sa Tarlac at saka sa Isabela. Kaya pumunta sila rito para makita kung ano pa yung mga pagkakataon na maaring dalhin sa kanilang mga probinsya. All the distinguished guests who are here, ladies and gentlemen, guten Abend. Hanggang dun lang, wala na ako. Nakasulat kasi dito sa sabi ko. Pag hindi nakasulat yun, tumira ako dito sa Europe ng matagal, pero wala akong masyadong natutunang German. Yung mga yan, Guten Tag, Guten Abend, Ich liebe dich, yun lang naman. I love you, Ich liebe dich. Magandang gabi po sa inyo lahat. I am delighted to be here in Berlin to be with you this evening. Maraming po sa inyong lahat sa inyong pagdalo at sa inyong pagsusuporta. At nabalitaan ko nga, nung kami papasok dito, na may rail strike. Kaya yung iba raw sa inyo, napakatagal lang naging biyahe ninyo. Naku, maraming salamat at kayo'y nagtiyaga na makasama kaming lahat. At alam nyo po, hindi lang kaya sasabihin ko sa inyo, pagka kami bumabiyahe, siyempre yung biyahe mahirap, nag-jet lag kami, ang schedule namin, medyo masikip, at namin ginagawa, seryoso lahat ang pinag-uusapan. Ngunit lahat kami, tignan mo kung pagka kami nalalaman namin, yung tinatawag na Filipino community, na meeting with the Filipino community, nakangiti na kami lahat. Dahil, siyempre, Pilipino, lagi tayong masaya. So, laging masaya. So, maraming salamat na kayo nagtiyaga. Hindi lang para tayo magkasama-sama, ngunit para naman, yung mga, siyempre, homesick tayo. Para tumagal din ako sa abroad, kaya naintindihan ko yan. At kaya naman, nagpapasalamat ako na nagtiyaga kayo mapunta rito, kahit na medyo mahirap ang naging biyahe ninyo. So as we gather now in this historic city, I'm reminded of the remarkable strength
and resilience that defines the Filipino spirit. Thousands of miles away from your homeland, you have brought with you the warmth of our culture, the richness of our tradition, the unwavering sense of bayanihan that binds us together as a nation. Nakakataba po ng puso na marinig ang mga kwento ng inyong pagsusumikap at pag-unlad, tagumpay at pag-asa dito sa Germany. Your achievements and the recognition that you have earned from our German friends are a testament to the excellence that defines the Filipino. Your contributions to the Philippine economy over the years will not be forgotten. Bagong bayani, we call you, and rightly so. In 2023, ang Bangko Sentral ay nakapag-report na ang remittance na pinadala ng mga Pinoy na galing sa abroad ay naabot natin ay record, unprecedented high. Napakataas po. Hindi kayo, at umabot po ng $33.5 billion. At napakalaking bahagi ninyo, napakalaking bahagi na niyan doon sa ating ekonomiya. At kagaya ng sabi ko kanina, hindi lamang ang tulong ninyo, ang inyong mga ginagawa para sa inyong pamilya, para for your communities, ngunit talaga naman malaking na itutulong ninyo sa bansa. Hindi lamang sa remittance, at marami pa kayong kontribusyon na ibinibigay. The surge in remittances was bolstered by the strength of the Philippine peso, which magnified the value of these financial lifelines. This administration will make sure that those contributions are matched by reforms and programs that each and every member of your family back home will benefit from. This year, our economy grew by 5.6%. Medyo mas maganda ang ating growth rate ng mga iba't ibang ekonomiya sa ating mga karatig bansa. This cabinet, my cabinet and I, will continue to work hard to preserve and to support the growth of our economy. It is my dream that every Filipino family will have enough food on their table. Each Filipino child will get a good education, will have opportunities to pursue his or her dreams. Each one of us must have a healthy and fulfilled life in communities that thrive on peace and progress. This is the Philippines that we all want to see in the future. Under the Bagong Pilipinas agenda, we will witness a transformational period of growth, progress, and reform. This government is committed to good governance, economic stability, inclusive development. Ito po ay para sa inyo, isang bagong Pilipinas na puno ng kaunlaran at pagkakataon. Your contribution as overseas Filipinos extend far beyond remittances. You are envoys, para kayong mga ambassador lahat ng ating kultura. You exemplify the values of family, faith, honesty, hard work, compassion, and solidarity wherever you go. Your presence in host countries fosters, hindi lamang dito sa Germany, kundi lahat ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. At their presence in the host countries fosters goodwill and understanding. It strengthens the bonds between our two nations. It enriches the global community. So no better place to promote our Filipino culture than here in Germany, a melting pot of various cultures from all over the world. Maalala natin, may koneksyon ang Germany sa Pilipinas because it is fitting to remember the legacy of our national hero, Dr. Jose Rizal, who spent a significant period of his life here in Germany. Rizal's stay in Germany not only broadened his own intellectual horizons, but also deepened his understanding of the world and its complexities. His time in this country is a reminder of the enduring bonds between Philippines and Germany. Like Rizal, I am told that students and scholars from the Philippines continue to come to Germany through the German Academic Exchange Program.
These people-to-people exchanges strengthen the fabric of our bilateral relations and contribute to greater understanding between the people of this country and the over 35,000 people here, now living here in Germany. This marks the 70th anniversary of diplomatic relations between our two countries. It's a milestone that underscores the deepening ties and mutual respect between our peoples. But before I go on, hindi ko pong maaaring ipagpatuloy na idagdag ko po na mabanggit na ang inyong kontribusyon ay hindi lamang dahil sa remittance. Alam niyo po, matagal na biyahe po kami ng biyahe at sinasabi namin sa mga ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa na mag-invest kayo. Doon, pumunta kayo sa Pilipinas, maglagay kayo ng negosyo ron. Kung may negosyo man kayo, palakihin pa ninyo dahil marami kaming pinaplano. Ang lagi sagot sa amin, walang problema yan. Sabi niya, dahil ang pinakagusto namin na magtrabaho para sa amin ay ang mga Pilipino. Ang Pilipino ay mahusay, mas napakasipag. Ang biro nga sa ibang lugar, ang tawag na nga sa Pilipino, yung mga hari at reyna ng overtime. Dahil talagang kahit tapos na yung trabaho, sige pa rin. At ginagawa, tumutulong unang-una sa kapwa Pilipino. Pero kahit na sino, basta nangangailangan ng tulong, nasa ugali talaga ng Pinoy na tumulong, na napakabait. At sinasabi na mahal na namin ang Pilipinas. Mahal na namin ang Pilipinas dahil sa aming nakilalang mga Pilipino rito. At hindi lamang dahil mabait at masarap na kasama, dahil ang gagaling kumanta. May karaoke lahat sa bahay. At hindi lamang dahil masarap kasama, dahil talagang mahalaga bilang kaibigan. Pag nagkakaibigan ka ng Pilipino, ay sinasabi sa akin, basta't magkaroon ka ng kaibigan na Pilipino, siniswerte ka. Dahil hindi kayo iiwanan ng Pinoy, tutulungan ka kahit na gaanong kahirap ang gagawin. Kaya't ginagawa ninyong madali ang trabaho namin sa pamahalaan. Nagiging madali ang trabaho namin. Dahil hindi na kami kailangan magpaliwanag na magsabi, dito sa Pilipinas, hindi, alam na namin yan. Oo yan, mahusay yan. Hindi may karanasan kami. Kaya bukod sa remittance na laging nababanggit na kontribusyon ng mga Pilipino sa Pilipinas, ay ang inyong pagpaganda ng reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Ang inyong pagtining ng pangalan ng Pilipinas, lalong-lalo na nung pandemya. At nakita naman ng ating mga kaibigan na beyond ang inyong ginawa ay lampas doon sa hinihiling sa inyo. At nagsakripisyo lahat. Sumikat talaga tayo ng gusto dahil nakita doon lumabas talaga ang kabaitan, ang kahusayan at ang magandang kultura ng ating bansa. Para doon, ako bilang isang Pinoy na naiwan sa Pilipinas, ay nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa inyong ginagawa para sa ating bansa. Ngayon naman, ay meron tayo, nagse-celebrate tayo, 70th year na ng diplomatic relations natin sa Germany. We commemorate this milestone with all of you living, working, and studying here in Germany, proof of the ever-growing ties and friendship between the Philippines and Deutschland. As we look ahead to the future, let us continue to support and uplift one another. Let us harness the strength of our collective spirit to overcome challenges and seize opportunities for growth and for prosperity. Sama-sama, maitataguyod natin ang bagong Pilipinas para sa lahat ng Pilipino. Saan mang panig ng mundo kayo'y naroon, our government is committed to supporting our overseas Filipino workers and the broader Filipino community abroad.
We are working tirelessly to ensure that you are treated with the dignity and the respect that you deserve. Through various programs and initiatives, we strive to protect your rights, your welfare. We strive to ensure that your well-being and empowerment is assured. Naipatupad po natin ang One Repatriation Command Center, ang 24/7 Hotline 1348 para sa mga nangangailangan ng rescue at repatriation, pati na rin counseling at legal assistance. Patuloy ang ating mga programa sa pag-reintegration para sa mga OFW na bumalik sa Pilipinas, kasabay ng mga bagong programa gaya ng Balikbayani sa turismo, ang DOT at DMW, Migrant Workers. Para sa inyong mga pamilya, mayroon po tayong OFW Children's Circle, education and training program ng OWA. It's an educational assistance para sa inyong mga anak ninyo na nasa Pilipinas. Marami po ang mga programa ang ating ipapatupad na hinaharap at patuloy po natin pagtitibayin ang ating mga serbisyo at programa para sa inyo at ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. On our political and economic relations, Germany has also been a strong supporter of the Philippines in our quest to keep the waters in the South China Sea open, secure, and peaceful. We both adhere to the rules-based order and seek the cooperation of all nations to abide by the principles of the United Nations Convention on the Law of the Sea, tinatawag na UNCLOS. Dahil nagkakaproblema po tayo, ay may ibang bansa na sinasabi yung ating teritoryo ay kanila pala. At ngunit sa asahan ninyo ay hindi po tayo papayag dahil maliwanag naman na ito ay bahagi ng Pilipinas. During lunchtime, I had the opportunity to convey my and the Filipinos' appreciation for the Germany's support to Chancellor Scholz in our meeting earlier today. Humarap din po ako sa mga negosyante rito sa Germany upang hikayatin sila na pumasok sa Pilipinas at tumulong sa ating ekonomiya at magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Binago natin ang ating batas hinggil sa laki ng porsyento ng puhunan ng mga dayuhan at sa ilang industriya upang sila naman ay magkasabi na may pag-aari sila, ibig sabihin mag-i-invest talaga sila. Nagbibigay po tayo ng insentibo upang magtayo sila ng kanilang mga pabrika sa Pilipinas. Sabi ko nga, kung kulang na ang mga trabahador sa Germany, bakit hindi doon sa Pilipinas sila magtayo ng planta? Marami silang pagpipiliang magaling, masisipag, at mapagkatiwalang manggagawang Pilipino. Setting up manufacturing companies in the Philippines will address the labor shortage Germany is currently facing and will provide our workers jobs which will keep them home with their families. Business, workers, and our countries will both benefit from such an arrangement. We continue to explore avenues for economic growth and employment opportunities both at home and abroad, and to implement programs that will create sustainable livelihood opportunities in the province, reducing the need for many Filipinos to seek employment overseas. At the same time, we are working to strengthen partnerships with host countries to promote fair labor practices and ensure the dignified treatment of our workers. Ang abilidad at galing ng ating mga OFW ay tunay na hindi mapapantayan. Kaya naman, siguraduhin po natin na maayos ang kanilang kalagayan. Tama ang pasahod, may oras sila sa paghinga at bakasyon. Tinatrato sila ng may respeto at binibigyan ng kaukulang benepisyo na ayon sa batas dito sa Germany at kung saan man ang ating mga kababayan. Sa bagong Pilipinas, ang oportunidad ng bawat Pilipino na magkaroon ng kabuhayan ay ating palalaguin upang kayo ay hindi na kailangan lumayo pa sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat
sa inyong sakripisyo, sa inyong dedikasyon. Patuloy tayong magtulungan at magmalasakit para sa isa't isa. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay kayong mga OFW, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you. God bless you all. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon naman po, iwagayway ang bandila at taas noong awitin, ang Ako ay Pilipino. Oras na po para sa isang selfie kasama ang ating Pangulo. Manatiling nakatayo, iwagayway ang bandila at ipakita ang ngiti ng isang nagkakaisang bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang Mga kababayan, iwagayway ang ating bandila!